Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 23, 2023. So Wednesday at pangit pa rin yung market natin. So dinuguan pa rin yung galaw ng ating PSC market. So pabuhos pa rin po siya. So careful muna tayo sa trading during this time kasi hindi natin makita yung direction ng market. So maliban kay Prim, so market yung kanyang price action at saka si JT Cap naman natin. So nag-close tayo. Meron pa siyang pa-magic close kanina. Nag-drop siya ng more than negative 0.53% sa index natin. Medyo okay na siya kanina pero may pahabol nga siya sa magic close. Nag-close tayo below 6.2. So grabe yung index natin. 6,179.63 and then ang lakas ng buhos ng foreigners. Nasa 508.57 million. So asahan mo, wala pa rin masyadong magandang stocks na pwede nating i-trade. So isa o dalawa lang yung kumikita sa mga galawan ng stocks natin, pero majority ng stocks natin is pababa pa rin po yung kanilang galawan. Pero syempre, happy muna yung mga traders natin dito kay Monde kasi lakas ng rebound niya. Nag-rebound siya ng 9.06%. So naging magandang catalyst pala yung nakita natin na net foreign buy sa kanya kahapon, di ba? Mga 10 million. Tapos ngayon, meron siyang net foreign buy na umabot ng 13.39 million. So merong pumupondo dito kay Mondi natin. Tapos may nakita tayo na parang share buyback. So mamaya tingnan natin kung ito ba yung stocks na nakita natin kanina. Tapos dito natin so nag-bounce siya. So hopefully yan yung support niya, medyo strong yung support niya na nag-up siya ng 2.7%. Pero ang dami pa rin lumalabas na na news sa kanya. Ngayon yata yung clarification kung kanino galing yung 2.2 billion na bumili ng Shopee kay dito natin. Tapos si Aba, so drop pa rin siya, pero kanino umaga medyo malakas pa rin siya eh. So bumawi siya ng konti, nag-green yung candle pero drop pa rin siya ng 2.68%. Tapos si ASN, negative 0.39%. Di ko alam bakit siya nag-trending for today. So siguro marami nag-uusap tungkol sa kanya kasi siya daw yung parang isa sa pinakamalaki yung renewable energy na hawak sa Pilipinas. Net foreign sales siya na maliit lang naman, negative 1.38 million. So mukhang tapos na yata yung mga sellers natin sa kanya. Tapos next si DMC, negative 0. Or negative 2.57% yung galaw niya for today. So silpin natin bakit siya nag-trending kaya. Tapos si JT Cap, so isa sa mga strong stocks natin during this time of difficulties sa market natin kasi nag-breakout pa siya, di ba? So kaya siya pinag-usapan. Nag-up naman siya ng 1.38%. Tapos meron siyang support ng foreign buying. So meron siyang 62.18 million naman. Okay, so majority pa rin pangit talaga yung galaw po ng ating mga stocks. Yan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng mga stocks. So especially ngayon, medyo malaki po yung risk dito sa trading sa Philippine market. Kasi pabuhos tayo yung Asian market at saka US market natin, European markets kapon medyo maganda yung galaw nila pero tayo medyo ayaw pa rin gumalaw ng mga stocks natin. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, join ka dito sa ating membership button. So kanina, meron tayong review na another broker, so international broker itong si Woxa. So pwede mo i-check yan para makita mo kung ano meron sa kanya. So meron siya yung tinatawag na copy trading. So kakapost lang natin kanina. Okay? So salamat sa mga nanonood na subscriber pa rin dito sa mga trending stocks, company reviews, mga profit or loss, yung mga basic indicators natin, fundamentals, and then yung mga stock market basics natin. Okay? And then follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader na uh, YouTube channel. Crypto ko to para sa mga crypto games. Ayan. So wala tayong may lagay na bago ngayon kasi yung crypto natin hindi pa rin maganda yung kanyang galaw. Tapos follow mo ako sa mga social media dito sa Facebook account na Palabi Trader. Ayan. So dyan din po yung post natin. Ganun din sa ating Facebook page. So check mo na po yan. Yung mga post natin is all about sa stock trading. And yung iba is mga promotional na videos naman. Okay? So dito naman sa mga news natin, dito sa local market, Bodega Peak, check mo yung mga local uh, articles natin, yung ating mga US stock articles, tapos sa cryptocurrency, tapos money earners, yung mga vlog naman natin sa mga
side hustles na ginagawa natin. Okay? So tingnan natin yung pinaka-summary ng index natin bago yung mga individual na stocks. So yung pinaka-summary, bad news pa rin sa market po. So hindi pa rin natin makita yung pinaka-bottom niya. So nag-close tayo is bad. 508.57 million net foreign sales. So yun yung nakita natin na negative 0.5% sa pre-close period naman natin. Pero may mga nagberde na, industrial nagberde, finance naman yung binagsak lahat ngayon. So kahapon sila yung bida, ngayon naman binawian sila. Property minus 0.87 and then si mining medyo bumawi yung galawan naman niya. Okay? So sa individual na news, si dito yung pahabol natin na news dito. So medyo maganda yung closing niya kanina. So hopefully mag-support siya kasi medyo nasa bad side kasi yung market natin. Hindi pa natin matansya kung kailan ulit babalik yung sigla. Dito CME Holdings clarifies that is sold 1.59 billion common shares to Summit Telco Corporation. So yan yung isa. Ano yung isa is 610 million common shares to Xterra Ventures Private Limited. So yan yung total na 2.2 billion peso. Okay? So nag-close yung market natin. Ang gainers, JT Cap, Jollibee, MPI. And the losers natin is majority is sa finance na mga stocks. So ito yung mga foreign funds sold. So sa mga banks yun na una. ASN, DNL, ABA, AREITs, Telconverge, ICT, Bloom. So dahil binenta ng mga foreigners. Tapos real estate developer. Double Dragon said is Ascot, DD Meridian Park is set to be operational by 2024. Pinaka-most active. Inaanap ko yung mga article ni Madam April Tan So wala tayong makita na related sa stock. Why not worship work? Ayan. So tingnan natin kung ano yan. 11 days remaining to tender your MPI share. So double check nyo po yung mga MPI holders. So kung gusto nyo makuha yung cash nyo, so ito yung time na pwede kayo mag-avail ng tender offer. So TEL is targeting expansion of data centers by up to 25%. Tapos Manila Water subsidiary Laguna has secured 1.6 billion term loan facility. ASN move forward with partnership with German solar developer. Ang daming project ni ASN. Jollibee is confident about surpassing its store openings. AC unit sells block in MT. Summit Telco and Xterra Ventures bought into dito. So sila nga po yung mystery investors. So tiba-tiba, di ba? So 2 pesos siya pero piso yung bili nila. So tumaas yung public float pero 100% earnings yung investor natin. So okay lang. Sige. Basta hindi bumagsak yung price action naman yan. Okay? So Gokong Wayback Digital Bank go time to hit 2 million clients this year. DD, okay na yan. Mga earnings pa rin, lumalabas. LBC, 84 versus 83. Mga penny stocks. So Tech US is drop siya ng 37% pero nag-bounce ng konti si Surtech natin kanina. ATN, TBGI minus 58%, BC minus 55%. So mga lugi yung mga stocks natin. Ferro minus 52%. So medyo marami din talaga yung bad yung earnings sa mga stocks natin kaya siguro ganyan din yung yung galawan naman nila. Okay? Tapos AC Industrial Technology Holdings divested from East German Auto Parts. TEL, nabasa natin yan. Tapos yung mga activities kahapon. PNX as loan for loan waivers. So medyo nirapan niya makabayad. Dito reverse third-party investors. Call, up siya ng 142%. So daming nag-trade kay call natin. Tapos the rest sa US market, medyo sideways lang pala yung galaw nila kahapon naman. So si Dow Jones nag-drop ng negative 0.51. Pero yung nakikita natin ng mga chart ngayon, medyo maganda yung yung futures. Kaya lang anyway, parang wala masyadong impact sa Philippine market. Okay? So guys, yung mga gusto sumali sa trading group natin, yung mga gusto ng guide during this difficult time sa Philippine market, pwede po kayo sumali dito sa Patreon channel natin. So anytime open po yan. So kung medyo nahirapan ka sa trading sa Philippine market or hindi mo alam yung gagawin mo, nalilito ka during this time, pwede ka pong sumali dito. Okay? So tingnan natin yung ating to trade Asia Prime. So refresh natin siya. Okay. So okay na sana kanina Medyo konti lang yung loss sa market natin pero medyo binawian din tayo. And then sa magic closing natin is nag-drop tayo ng below 6,180. So nag-drop tayo ng negative 0.53%.
Traded value maliit, 3.27. Pero ito yung pinaka-bad. Meron tayong 508 million na net foreign sell po dito sa market natin. So makita mo, karamihan dyan is banks, BPI minus 4%, Metrobank minus 2, SMPH nag-drop din pala minus 1.6, DMC minus 2.57, BDO. So mga banks yung tinamaan. Ang winner natin, buti na lang kung hindi siguro nag-green si Monte, di, mas malalim pa to, no? 9%, 9.06, GT Cap 1.38, and then AC is 1.37. The rest, hindi naman ganun kalaki yung galawan. So 52% foreign participation and then 48% local participation naman. Okay, so tingnan natin yung stats. Sino ba yung mga winners? Mga small caps na lang yung nabubuhay dito sa market natin. So Prim, ayan, binomba. Nag-up siya ng 9.37, di natin napansin. Tapos si Monde 9.06, si Balay medyo bumambawi, 6%. Si Tech 4.37, Upson 3.33, Ionix 3.3, FCG 3.2, so medyo marami nag-bounce. Si Dito 2.7, Alter 2.35, and then sa rest is Megawide 1.58%. So sa losers naman, mga penny stocks, yung karamihan si Inex 6%, si Green minus 4.8%, tapos si ABA, nag-drop din si ABA BSC minus 2.97%, and then 2.68 si ABA Home minus 2.55% naman. Okay? So lugi pa rin tayo dito sa market. So hanggat pababa si Philippine market, medyo mahirap kumita sa Philippine stocks. Okay. So kaya tingnan yung mga reviews natin sa yung mga gusto na mag-trade sa international market. So may mga brokers tayo kasi na paminsan-minsan nare-review naman. Sa Forex, so balak natin mag-open ng isang YouTube channel, sabi natin, hanggat hindi pa rin maganda yung galaw dito sa Philippine market. Pero isang linggo na rin lang siguro kasi pag tinignan mo yung pinaka-chart natin dito sa index, although ang pangit talaga tignan, tapos hindi siya nag-close the gap. Nag-close the gap siya dito sa area na to, pero parang ayaw pa niya sa 6,170 na level. Pero makita mo dito yung index natin, nandito na sa oversold, malapit sa oversold. So hopefully malapit na mag-bounce yung market kasi during this time, majority na ng stocks natin, di ba, ang haba ng drop natin, 3 weeks, 4 weeks na pa-drop. Karamihan dyan is nasa oversold condition na. So time for technical bounce. So pampalubag-loob natin during this ghost month dito sa market naman natin. Okay? So naghanap pa rin yung support. So siguro 6,150 tingnan natin. Pag hindi, dito sa 6,000 levels na. Pero sana hindi na umabot, mag-bounce na bukas kasi lalo pang babagsak yung mga stocks naman natin. Okay? So not so good. Hindi natin makuha yung trend ng stocks kasi medyo siya sentimental na siya. Wala kasing foreign investors dito sa markets naman natin. Okay? So tingnan natin yung galaw sa US market. Parang na bumabalik ko yung yung malakas na opening nila dito sa futures kanina. So S&P 0.16%, Dow Futures 0.14%, and then si Nasdaq is 0.11% naman. So kahapon pala medyo nag-sideways sila. Medyo may drop dito sa Dow Jones, negative 0.51. So ngayon, ewan ko bakit dito sa Europe bigla nag-drop Kanina berde yung futures, pero ngayon puro namumula. So tingnan natin mamaya kung makabounce yan. Tapos dito sa bandang Asia, so tayo pa rin po yung pinakamahina dito sa market. So maliban dito, Shenzhen, China, bandang China, the rest is nagberde or nag-bounce yung ating mga Asian na stocks naman. So medyo okay dito sa ibang stocks. So dito sa cryptonatics, na kagaya natin, so wala pa rin, medyo mahina pa rin po yung crypto natin. So kaya nga medyo nawawalan din tayo ng review sa crypto kasi medyo mahina. So below 26K ulit si Bitcoin, 1.6 si Ethereum, at tapos ito medyo nag-survive ng konti. 214 si BNB naman natin. Okay? So the rest parang may recovery siya ngayon. So ibig sabihin, nag-drop pa sila ng mas mababa kanina. Okay? So pero ngayon medyo nag-subside na siguro yung sell-off sa cryptos natin. So, tagal niya dito sa baba, no? Hindi pa rin natin makita yung bottom nitong si cryptos natin. Okay? So, balik tayo dito. Refresh natin yung ating 2Trade Asia Prime. Okay, so ang hirap mag-trade, no? During this time. So, nakita mo parang ganito yung galaw niya, oh.
diretso na pababa yung stocks natin. So, hindi natin maiwasan yan kasama sa trading natin. Kailangan lang talaga i-manage mo kung ano yung stocks na hawak mo or pwede rin naman kapag pabagsak, hinay-hinay muna sa trading sa Philippine market. Okay? So, unahin natin si Monde. Meron yata siyang catalyst kaya siguro nag-ano tong si Monde. Tingnan natin. Okay, so ito nga pala, nakalimutan ko lang. Pero meron siyang meron siyang buyback. Ayan, so si chairman yata to kumuha. So meron siyang binili na laki 3.3 million shares saka additional 300,000 shares. Acquisition at 6.85. So nakatulong sa sentiment po ni Monde. Ayan. So yan yata yung nakita natin na 10 million kapon, baka meron pa kasunod dyan bukas na additional disclosure. So tignan mo nga naman yung ating mga executives lang pala makakatulong para mag-rebound si Monde. So nag-bottom tayo malapit sa 6 pesos. So nakatulong yung sentiment sa kanya and then ngayon itatry natin na i-break yung MA9. So very good yung chart niya. So parang tama nga pag pinagdugtong mo yung mga bottom niya, sakto naman na 6 pesos yung nakita natin na current bottom nitong si Monde natin. Ayan. So hopefully mag-bounce na siya para pampalubag-loob. Siyempre, kung ikaw may hawak naman nito o kahit anong stock na bumabagsak, medyo masakit sa mata. Okay? So nag-bounce na siya. Nauna na siya nag-bounce sa mga stocks natin sa oversold condition. So remains to be seen kung magkakaroon ng optimism yung mga traders natin for the coming few days. Pero at least good confidence para sa kanya kasi nga nagbabuy back yung ating mga executives. So meron siyang 9% na gain. Ewan ko lang kung yung net buy na nakita natin is yun din yun. So eto, meron siya ulit second day, 13.3 million net foreign buy. Kaya observe natin yung mga net foreign buy ng mga individual na stocks natin. So Salisbury, Macquarie ang buyer and then Call Abacus yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So at least may pampagood vibes dito sa mga stocks natin. Next, si dito. Nangyari dito kay dito. Okay, so medyo nag-bounce yung price action natin sa kanya. Very good. So okay yan. Kasi nagtatry siya na mag-recover na ng kanyang price. So alam natin kung sino yung kanyang investor. Ang dami speculations. Ang dami natin nabasa na yung mga articles na related dito sa sa galaw nitong si dito natin yung mga pagbebenta ng shares. Pero hindi pa daw tapos kasi parang kulang pa yung 2 billion na shares na nakuha naman niya. Pero anyway, nonetheless, good sentiment yung traders natin. Nagsusupport tayo dito sa 2 peso, dito sa 2.16. So hopefully yan na yung pinaka-bottom natin. And then remains to be seen, sabi nga natin kasi nga lumaki yung niya kasi, di ba? Yung pinaka-public float naman niya. Okay? So tingnan natin yung kanyang buyers. So yan na lang muna, yung pinaka-support lang muna yung ilalagay ko diyan. So hindi pa natin makita kasi yung kanyang pinaka-resistance. Okay. So 2.7% yung ating gain for today. Meron siyang 1.4 million net foreign buy. Tapos FMS Ichua ang buyer. And then Call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay. So next, with regards sa trend, so na-drawing naman na natin. So lumalaban pa rin siya dito sa MA20. So good pag medyo bumalik siya dito sa 2.4 peso level natin. Next, si ABA. So hindi ko masabi kung yan yung bottom kasi drop pa rin naman yung yung price. Pero nag-green siya ngayon. So lumalaban yung kandila natin sa kanya. Kaya lang mahirap umasa kasi last time akala mo bottom sa 1.38. Akala mo bottom sa 1.18. And then ngayon gumawa siya ng another low. So ilalagay ko na lang muna yung 1 peso as pinaka-psychological support nitong si ABA naman natin. So hopefully, yan na yung support niya. Kasi tagal na niya. So halos isang buwan na siya dito sa pinaka-oversold condition niya. Ayan. So tagal niya din dito. So tapos hindi natin alam kung bakit nagde-drop naman yung kanyang pinaka-price action po. Okay? So tingnan natin yung kanyang sino ba traders natin dito? Minus 2.68%. Minus 2.8 million net foreign sell. SBQT's call ang buyer. Abacus, andyan na, mga UBS. BDO, Papa, CLSA yung ating pinaka-main seller naman. Pero hindi pa masyadong convincing. So, bukas, ang gusto natin makita, syempre, bullish engulfing candle naman. Okay? So, next, si ASN. So, pinag-usapan siya dahil dun sa mga projects niya pala, di ba? May mga
nabasa tayo na disclosure. So Dow G, yung nakita natin. So lumalaban siya pero tingnan natin bukas. Hindi pa naman confirm kung reverse na yan unless makita natin yung chart or yung galawan niya for the coming few days pa. Kailangan kasi makalampas dito sa MA20 kasi parang ito yung humaharang sa kanya. So meron siyang descending triangle formation naman. Okay, so yun lang muna. So matamlay yung review natin kasi nga walang maganda sa mga individual stocks. So medyo downtrend din yung direction ng kanyang RSI. Okay? So yung ating drop minus 0.39 and then mukhang nag-subside na nga kahit papano, no? Wala tayong nakikita na medyo malalakas na sellers. So negative 1.3 million. CLSA Abacus Mandarin, ayan, namimili na siya. And then CLSA Abacus UBS yung ating seller dito kay ACE-N naman. Okay? So next, si DMC. So pinag-usapan siguro to kasi nag-drop naman yung price action niya. So meron siyang parang false breakout nga itong last after 2 days na Monday o Tuesday na trading natin sa kanya. O last Friday pala kasi Monday wala tayong trading. So nag-resistance tuloy siya. And then magre-retest ulit tayo ng support malapit dito sa 9 peso level. So wala ding momentum itong si DMC. So wala tayong mabasa na catalyst for the short term maliban sa mga minahan. Meron tayong mga nababasa-basa sa kanya pero hindi masyadong explosive. So negative 2.57% yung kanyang drop. Minus 1.9 million net foreign sell. Call Asia Sec ang buyer and then RCBC UBS yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So yan po yung galaw ni DMC. So depende sa tumitingin pwedeng retest sa support. Pero lagay na lang natin sideways kasi majority ng stocks natin is pa-drop. And then isa sa strong na blue chips natin, itong si JT Cap kasi tignan mo yung overall picture. Nag-breakout pa siya. Sabi nga nila pag tinignan mo yung candle. So meron pa siyang konti resistance na i-break pero based sa kanyang price action is parang kaya naman niya. So meron siyang ascending triangle formation, higher lows. And then good sentiment kasi meron siyang malakas na net foreign buying. So hopefully mag-breakout pa siya. Medyo malayo pa naman siya dito sa overbought condition natin. Okay? So congrats sa mga JT Cap holders natin. So yung GGS natin nag-drop ng sobrang laki. So minus positive 1.38% tapos ayan. Ito yung support niya 62.18 million net foreign buy. CLSA Venture ang buyer, CLSA Call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So balik tayo sa chart. So hindi pa tapos yung paghirap natin sa market although malapit na tayo dito sa oversold condition pero pwedeng mag-dip, pwedeng hindi. Kasi may times na nagdi-dip siya dyan, may times na halos touching lang naman siya or yung iba is nasa RSI 30. Pero tayo medyo malapit na so baka i-touch natin yung RSI 30 level naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Check mo guys yung bago nating video dito, si Woksa. So may demo account siya so pwede mo i-try yung ating crypto ko to para sa mga platform games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, check na lang, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon natin para sa mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing. So sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.